Good morning, partners. Magandang umaga po or happy Sunday po sa inyong lahat. At ayan, gagawa tayo ng panibagong vlog dito sa ating PHB Construction and Services or kaya dito sa ating YouTube channel na Mr. Pablo Vlogs, partners. Meron akong gustong i-share sa inyo na siguro napakaganda nito, partners, dahil panibagong project po ito sa atin ay binigay at pinagkatiwala ng Lord. At grabe, nakakatuwa lang. Gusto ko lang po i-share sa inyo at pupuntahan namin. Kita nyo naman yung naging video natin sa intro. At tayo papunta ng Lucena at nandito na kami. Dito kami ngayon sa Barangay Kota, partners, kung saan yung next project natin. Ipapakita namin sa inyo, partners, kung ano yung magiging yung pagtatayuan ng bahay or ng apartment building ulit. Dahil nakakuha tayo ng panibagong project na apartment, papakita ko sa inyo kung saan yung location at saka kung gaano kalaki yung lote. Then kung ano yung mga possible na maging design ng bahay, ilagay natin dyan sa screen mamaya. At ipakita ko rin sa inyo, partners, kung ano yung mangyayari doon. Kasi last time nung binisit ko siya, sa totoo lang po, napuntahan ko na ito dati before na pinacheck sa akin, gano'n na kami, nagsukatan na kami ng lupa. Then ngayon kasi, partners, nag-a-abid na ng building permit. Kumbaga okay na to. Pinagkatiwala na sa atin to ni sir. Yun po, shoutout po sa inyo, sir, tsaka kay ma'am. Ngayon pupuntahan ko po ulit dahil gusto nga pong gawa ng video. Number 1 yun. At ikalwa po is syempre yung ma-update ko kayo or mapakita ko sa inyo yung possible na mangyari. At syempre mapakita ko rin kina sir na talagang na talagang accepted ko yung project na to. Dahil nga alam nyo naman, sabi ko nga sa ating mga vlog is pagdating sa structure, yan yung ating possible na at minamahal ko, yung structure na yan. Kasi dito sa lote po nila is masyadong napakalalim or napakababa po nung lote. Kaya yun, partners, kailangan ko mapatibay yung structure nito. Kaya ako nai-enjoy or na-amaze kasi nga dahil sabi ko nga nung last time, mas minamahal kong structure or yung paggawa ng bahay or yung paglalagay ng mga poste at biga. Ano kaya itong binigay sa atin ng Lord na to, di ba? Mababa yung lote, tapos matubig yung area. Kaya talagang sinubok tayo ng Lord. Pero sabi ko nga, mapapag-aralan yan. At saka syempre tiwala tayo na magiging maayos to at magiging successful tong project na to. Kaya samahan nyo ngayon, partners, para siya nga pala, kasama rin natin si president ng CEO ng PHB Construction and Services, si Madam. Yan, papakita natin yung ating project na next. Kaya ayun, partners, samahan nyo kami ngayong umaga. Si engineer po kasi, si little engineer, tulog na. Kaya hindi na namin naisama. Kaya kami dalawa na lang po muna. Yan. Okay. Ayan, partners, samahan nyo kami. Let's go. Okay, partners, nandito na tayo sa location kung saan yung ating next project na gagawin. Alright, partners, nandito na tayo sa ating next project. At ito ay located po sa Barangay Kota, Puting Buhangin, partners. Hindi ko tanda kung ano yung exact location, pero ito sa Kota po, Lucena City. At ayan yung lote. Yan, kung mapapansin nyo, total po ng lot area nito ay 120 square meter. Bali dalawa siya, 60-60. Buhat po dito sa kawayan na to, hanggang dyan sa kawayan na yan. At saka po dito sa mohon na to. To. Yan yung mohon. Kinurek ko na ito kahapon doon sa mismong seller or doon sa mismong may-ari before, bago nabili nila, sir. Yan yung mohon. Tsaka po dito ang palatandaan sa isang poste na to. Bali mangyayari dyan, partners, isusukatin pa rin namin yan ng totally ayos talaga siya para matandaan namin, madlagyan na namin ng tansi or yung pinaka cut, yung pinaka yung layout lang talaga niya. Hanggang dyan po yan, 60-60. Maganda siya, partners, kasi number 1 dyan, morning sun, syempre, dahil nasikat ang araw dito.
Morningside yung location. Then ikalawang kagandahan po dito, talagang kabahayan na rin. Marami na rin bahay dito. Ayan, totally nga, marami na. Sa totoo nga lang po, ang dami na nagpapagawa dun sa harapan. Tapos, isa pang pinakamaganda dito ay yung ambience. Mahangin, maganda yung location. Kasi doon, masyadong crowded na doon. Kung mapapansin nyo, medyo marami na nakatira doon sa kabilang yon. Pero dito, maganda siya kasi open area pa, open space pa, malawak pa yung mga location. Doon naman tayo sa mga napansin natin na medyo critical or napaka hirap na na napansin ko dito sa location na to. Number 1 is yung lalim nga nung tatambakan natin. Kung mapapansin nyo yung bahay dito, ayun, ayun, ganun kataas, halos nasa 100 cm siguro or 1 meter yung kailangan kong tambakan dito sa lot na to bago ko siya maihabol or maiangat dito partner sa location na to. Kasi ito pa, ikalwa pong napansin ko dito, tingnan nyo kung ano yung nagiging pag umuulan. Yan, nagtutubig na dyan partners. Then hanggang doon sa kabila na yan, para siya nagiging batis. Yan o. Ano pa kaya kung bumagyo yan or magkameron ng baha, kasi masyado mababa nga po ang location dito sa kota. Possible na yun ang iingatan natin dito. Then isa pa dyan, sasahan po yan. Ikatlo kong reason dito na napansin. Yan, sasahan na yan. Tubigan. Medyo matubig na ang location dyan. At saka doon sa kabila, ayan sa harap na yan, puro sasahan na yan partners. Kaya talaga masyado mataas po ang aking tatambakan dito. Magkakameron ng ang entry ng pasok dito ng bahay dito sa ito yung frontage, magkakameron siya ng step or baitang bago ka makaakyat dun sa mismong flooring ng bahay natin. Then isa ko pang critical dito na naiisip is yung foundation. Kasi kung mapapansin nyo, matubig ang ilalim ng lupa. Masyadong kumbaga, ito na yung pinaka-solid niya eh. Ito na yung solid soil niya. Ito na yung solid na lupa niya. Dahil nga magtatambak tayo, para mangyayari, magiging artificial yung pinaka-ground niya. Hindi siya talaga solid. Hindi wala tayong magagawa partners, kundi talagang magkakameron tayo ng magandang poste dito. Ikalwa, yung pinaka-tie beam natin, or yung biga sa ilalim ng lupa, dapat solid yon. Then meron pa tayong test na gagawin dito bago natin to i-construct. Kaya marami pong proseso mangyayari dito partners dahil nga sobrang baba ng location ng lupa. Hindi lang kita dito partners yung level ng karsada, kasi yung level ng karsada dito halos pantay ng bahay na yun nung pinakita ko sa inyo yung chinek namin. Kaya talagang medyo may kalakihan ang tambak nito sa mangyayari na to. Pero sabi ko nga, mas minamahal ko yung structure dito sa larangan ng pagiging contractor. Kumbaga magiging malaking challenge sa akin to na ina-accept ko naman dahil nga maganda yung binigay sa atin ng Lord, even yung tiwala sa atin ng ating client. Kaya excited na ako para dito sa project na to. Ayan. Next project natin, 2-story apartment type ulit. Then may roof deck sa taas. Kaya talagang dapat matibay yung ating structure nito kasi may roof deck. Magkakameron ng load para sa second floor, magkaka-load ulit sa taas na roof deck. Kaya excited na ako partners. Kaya tutukan nyo to. Ayun po. Thank you. Gandaan ka. Kasi ako nagdulas Siya nga pala, konting lang partners. Ito daw lote na to ay sold out na, pero may bakante pa doon sa kabila na na 69 square meter ata yun. Then ang presyo na ngayon ng per square meter dito sa Kota 2,500. Kaya kung may mga nagtatanong dyan na gusto magkameron ng lot dito sa Quezon or dito sa Lucena, yun, may 2,500 per square meter. 69 square meter po kung interested kayo. Wow naman! Wow! Wow! Ayan partners, may nalimutan pala ako sabihin sa inyo.
bago natin to i-close tong ating ano na to, itong vlog natin, may kalima pa pala akong reason na talagang medyo manganganib or something na na mahihirapan tayo. At yun po yung pagpasok ng ating mga aggregates or yung mga materials na ipapasok dito sa project na to. Kasi kung mapapansin nyo, mamaya pakita ko sa inyo paglabas natin. Yan o, ganyan ka pero okay lang naman kasi truck siya. Ang number 1 kong problema dyan na yung dadaanan sa harapan kasi sobrang kipot niya. Pakita mo dito sa labas. Yan dito pakita. Ngayon, isa pa pong pag-iisipan namin yung pagpasok ng mga buhangin, graba, semento. Ang mangyayari, hindi rin tayo makapagpapasok dito kasi plano ko sana may natin, papabatch natin yung mga heavy na truck. Yung mixer truck, heavy equipments. Kaso nga lang partners yun nga kasi sabi ko nga mas maganda kasi meron talagang quality na cement yung gagamitin natin kasi masyado mababa yung location. Kaso nga lang, yun nga magiging problema ko is yung pagpasok ng mga heavy equipment na yun. Pero alam ko na, meron na akong idea para dyan. Napag-usapan na namin ng aking partner dito. At meron na kaming possible na gawin dito sa location na to or dito sa apartment na gagawin namin. Kaya ayun partners, tutok lang po kayo dito sa ating YouTube channel. At sabi ko nga kung meron kayong mga katanungan or may mga kayo na gustong sabihin or comment out below partners para masagot natin yung mga question nyo. Then kung meron po rin kayo mga mga gustong i-request na halimbawa pasyalan natin yung ganto, tulad po kay Camellia, inuulit ko nga yung mga black and lot na yun, puntahan natin para makita nyo kung ano yung mga location na, kung ano yung tsura na ng bahay nyo. Pero ayun partner, sabi ko nga excited na ako para dito sa next project natin na i-build o i-rise ng bagong accomplishment ulit ng ating PHB Construction and Services. At ayun partners, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa inyo sir, ma'am, sa mga tiwala na binigay sa akin at syempre sa Lord dahil nga panibagong challenge na binigay sa atin. Maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Bye bye po. God bless.